Itapon ninyo yan. Ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit may lamig na tumagos hanggang sa buto ni Lourdes. Napatigil siya sa pagpupunas ng mesa, ang basahan ay nanatiling motionless sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo sa may pintuan ng sala si Ma'am Catherine, ang bagong asawa ni Don Ricardo. Nakapamewang ito, suot ang isang mamahaling bestida na kulay krema, at ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang bagay sa sahig, isang bagay na hawak-hawak ng isang maliit na bata. "Leo, halika rito kay Mommy," sabi ulit ni Catherine. Mas malambing pa ngayon, pero mas lalong naramdaman ni Lourdes ang panganib sa tono nito. Humagulgol ang bata. Si Leo, ang 6 na taong gulang na anak ni Don Ricardo. Mahigpit ang yakap nito sa isang luma at gasgas ng laruang kotse na gawa sa kahoy. May mga gulong itong hindi na pantay at ang pintura ay bakbak na sa maraming bahagi. Pero para kay Leo, iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. "Ayoko po," umiiyak na sabi ng bata. "Bigay ito ni Mama." Ang salitang Mama ay tila isang punyal na sinaksak sa katahimikan ng mansyon. Alam ng lahat kung sino ang tinutukoy ni Leo. Si Senyora Elena, ang unang asawa ni Don Ricardo, ang yumaong ina ng bata. "That's dirty, anak," sabi ni Catherine, lumalakad palapit. "Look, it's so old. Bibilhan ka ni Mommy ng maraming bagong kotse. Mas magaganda pa dyan." Inabot niya ang kamay para kunin ang laruan. "Ayoko," sigaw ni Leo, lalong hinigpitan ng yakap. Nawala ang nangiti sa mukha ni Catherine. 1 segundo lang. Pero sapat na iyon para makita ni Lourdes ang tunay na anyo sa likod ng maskara. Inis. Puot. "Lourdes," utos ni Catherine, hindi na tumitingin sa kanya. "Kunin mo ang basura na yan at itapon mo. Now." Nanginginig ang mga kamay ni Lourdes. Paano niya gagawin iyon? Ang laruang iyon. Siya mismo ang nakakita kung paano yon ginawa ng lolo ni Leo, isang alaala mula sa pamilya ni Senyora Elena. Iyon na lang ang natitirang pisikal na bagay na nag-uugnay sa bata sa kanyang ina. "Mom." Nais sanang magsalita ni Lourdes. Nais niyang sabihin na hindi yun basta-basta laruan, ngunit isang tingin lang mula kay Catherine ay sapat na para manikip ang kanyang dibdib. Ang mga mata nito, malamig, mapanganib. Wala siyang nagawa, kundi ang dahan-dahang lumapit. "Leo, akin na yan, anak," pakiusap ni Lourdes, nanginginig ang boses. "Huwag mo nang galitin si Mommy mo." Umiiling-iling si Leo. Ang mga luha ay parang maliliit na batis sa kanyang pisngi. Ngunit sa huli, sa ilalim ng matalim na tingin ni Catherine, unti-unti niyang binitawan ang laruan. Kinuha ito ni Lourdes, ang gaan sa kanyang kamay, pero ang bigat sa kanyang puso. Hindi niya ito tinapon sa basurahan. Dinala niya ito palabas at maingat na inilagay sa tabi ng mga halaman, umaasang makakalimutan na ni Catherine at mababalikan niya mamaya. Pagbalik niya sa loob, dumating na si Don Ricardo. "My love," bati ni Catherine. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing at mapagmahal. Agad siyang sumalubong sa asawa at humalik sa pisngi nito. "Sir," bati ni Lourdes na kayuko. "Ricardo, tingnan mo ang mga binili ko para kay Leo," masayang sabi ni Catherine. Itinuturo ang ilang malalaking kahon sa isang sulok. Mga bago niyang laruan. "I told him it's time to let go of the old, dirty ones." Ngumiti si Don Ricardo, isang nangiting pagod mula sa maghapong trabaho. Tumingin siya kay Leo na nakaupo sa sahig, namumugto ang mga mata. "Okay ka lang ba, champion?" tanong niya sa anak. Tumangulang ang bata, hindi nagsasalita. Hinaplos ni Don Ricardo ang buhok ng anak. "Good boy. Your mommy
just wants what's best for you. Parang may kung anong kumirot sa puso ni Lourdes. Hindi niya masisisi ang amo. Pagod ito. Nagluluksa pa rin sa pagkawala ni Senyora Elena. At si Catherine ay mahusay. Isang perpektong aktres. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang mga gawain, pinuntahan ni Lourdes ang itinago niyang laruan. Basag na ang isang gulong nito, marahil ay dahil sa pagkakabagsak. Dinala niya ito sa kanyang maliit na silid. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at hinaplos ang magaspang na kahoy. Naalala niya ang nangiti ni Senyora Elena noong unang beses itong ibinigay kay Leo. Ang saya sa mga mata ng kanyang dating amo. Isang saya na hindi niya kailanman nakita sa mga mata ni Catherine. Itinago niya ang sirang kotse sa ilalim ng kanyang kama sa loob ng isang lumang kahon. Babalik na sana siya sa kusina para uminom ng tubig nang mapadaan siya sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Catherine, pero iba na ngayon. Walang lambing, walang pagkukunwari. Tanging lamig at determinasyon. Nakaharap ito sa bintana. May kausap sa cellphone. Oh, nagsisimula na ako. Sabi nito sa mahinang boses, ngunit dinig na dinig ni Lourdes. Kailangan kong alisin ang lahat ng bakas niya. Lahat. Napahawak si Lourdes sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Hindi lang ang mga laruan ang tinutukoy ni Catherine. Naramdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, ang mga salitang narinig ni Lourdes sa library ay tila isang masamang panaginip. Ngunit ang panaginip ay naging katotohanan nang pumasok siya sa sala. May nabago. Saglit siyang napatigil, sinusubukang alamin kung ano yon. At nakita niya ang malaking silver picture frame sa ibabaw ng piano. Dati, ang larawan doon ay si Senyora Elena. Karga-karga si Leo, noong sanggol pa ito, pareho silang masayang nakangiti. Ngayon, ang larawan ay kay Catherine na. Isang solo picture niya, nakatingin sa kamera na para bang siya ang reyna ng buong mundo. Nanigas si Lourdes sa kanyang kinatatayuan. Ang bakas ni Senyora Elena ay unti-unting binubura, isang piraso sa bawat pagkakataon. Nagpatuloy ang pagbuburang ito sa mga sumunod na araw. Ang mga paboritong libro ni Senyora Elena sa bookshelf ay napalitan ng mga mamahaling magazine. Ang maliit na porselanang anghel sa tabi ng bintana ay nawala. Sinubukan ni Lourdes na iligtas ang mga ito, ang mga bagay na alam niyang mahalaga sa kanyang yumaong amo. Itinatago niya ang mga ito sa ilalim ng labahan, sa likod ng mga lumang aparador, umaasang walang makakapansin. Ngunit isang hapon, habang tinutupin niya ang isang lumang bestida ni Senyora Elena na natagpuan niya sa basurahan, bumukas ang pinto ng laundry room. Si Catherine. Anong ginagawa mo? Tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Napaigtad si Lourdes at naitago ang bestida sa likuran niya. Ma'am? Nag-aayos lang po ng mga labahin. Dahan-dahang lumapit si Catherine. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Akala ko ba malinaw ang utos ko na itapon na ang lahat ng lumang basura? Hindi po ito basura, ma'am. Ito po'y basura. Putol ni Catherine sa kanya. Lahat ng bagay na pagmamay-ari ng nakaraan ay basura, Lourdes. Dapat matuto kang bumitaw. Inagaw nito ang bestida mula sa kamay ni Lourdes at walang seremonyang inihagis pabalik sa basurahan. Lourdes, sabi ni Catherine, ang mukha'y isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Makinig ka sa akin. Ang mga patay ay dapat manatili sa libingan. Huwag mo na silang buhayin pa. Pagkatapos ay tumalikod ito at umalis, iniwan si Lourdes na nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na hindi niya mailabas. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang tila hindi napapansin ni Don Ricardo ang mga pagbabago. Masyado siyang abala sa kumpanya. At sa tuwing uuwi siya, sasalubungin siya ni Catherine
ng matatamis na ngiti at masasarap na pagkain. Ang mundo niya ay umiikot na lang dito. Isang gabi habang naghahapunan, tinanong ni Leo ang kanyang ama. Papa, do you remember po yung kinakanta sa akin ni Mama bago ako matulog? Napatigil sa pagkain si Don Ricardo. Tila may naalala. Oo, anak. Yung sa ugoy ng duyan. Pwede niyo po kantahin ulit para sa akin? Bago pa man makasagot si Don Ricardo, sumingit si Catherine. Ang boses ay masayang-masaya. Ay, honey. Speaking of sleeping, nabook ko na yung vacation natin sa Palawan. For sure, Leo will love the beach. Mas masarap matulog doon. Agad na naiba ang usapan. Naging tungkol sa mga eroplano at puting buhangin. Ang tanong ni Leo ay nalunod sa mga bagong plano. Nakita ni Lourdes ang paglungkot sa mga mata ng bata. At nakita niya ang tagumpay sa mga mata ni Catherine. Isang gabi, habang naglalaro si Leo sa hardin, bigla na lang itong napaupo sa damuhan, hinahabol ang kanyang hininga. Leo! Sigaw ni Lourdes, tumatakbo palapit, asthma attack, mas malala kaysa dati. Ang inhaler ko po. Ate Lourdes! Hirap na sabi ng bata. Mabilis na tumakbo si Lourdes papasok ng bahay, diretso sa maliit na cabinet sa tabi ng hagdan. Doon palaging nakalagay ang inhaler ni Leo para madaling makuha. Siya mismo ang naglagay doon kaninang umaga. Pero pagbukas niya, wala. Walang laman ang cabinet. Nasaan na yon? Bulong niya sa sarili. Ang dibdib ay kinakabahan. Hinanap niya sa ibabaw. Sa ilalim. Wala talaga. Anong nangyayari? Tanong ni Catherine na kararating lang, bakas ang pag-aalala, sa mukha. Ang inhaler po ni Leo, ma'am. Wala dito. Natatarantang sabi ni Lourdes. What? Paanong nawala? Sa labas, ang paghinga ni Leo ay lalong humihina. Oh my God! Wait! Sabi ni Catherine. Tila may naalala. Mabilis siyang pumasok sa library. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas siya, hawak ang inhaler. Nandito? I saw it here kanina. Akala ko laruan. Sorry. Ibinigay niya ito kay Lourdes na mabilis namang tumakbo pabalik sa bata. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng maging maayos na ulit si Leo. Pinuri pa ni Don Ricardo si Catherine sa pagiging alisto nito. Ngunit si Lourdes, hindi siya mapalagay. Imposible. Sigurado siya na sa kabinet niya iyon inilagay. Alam niya dahil iyon ang paulit-ulit na bilin sa kanya ni Senyora Elena noon. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Hindi iyon aksidente. Alam niyang hindi. Napahilot si Don Ricardo sa kanyang sentido. Ang mga numero sa screen ng kanyang laptop ay lumalabo. Dahan-dahang napapalitan ng imahe ng kanyang anak na hirap huminga kagabi. Si Leo. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Simula nang mawala si Elena, pakiramdam niya ay palagi siyang nagkukulang. Kulang sa oras, kulang sa atensyon. Ang kumpanya ay hinihila siya sa isang direksyon, habang ang pagiging ama ay hinihila siya sa isa pa. Kadalasan, ang kumpanya ang nananalo. Honey? Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Catherine sa kanyang study. May dalang isang tasa ng mainit na tsa. Inilapag niya ito ng maingat sa tabi ng kanyang laptop. You look so stressed, sabi nito. Hinahaplos ang kanyang balikat. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari kagabi? Tumango si Ricardo. Hindi ko maintindihan. Dati, hindi naman ganoon kalala ang asthma ni Leo. Umupo si Catherine sa tapat niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Iyon din ang iniisip ko, Ricardo. The city air. Baka masyadong marumi para sa kanya. The stress. Baka nararamdaman niya na palagi kang pagod. Bawat salita niya ay tila isang karayom na tumutusok sa konsensya ni Ricardo. Totoo lahat ng sinabi nito. May naisip ako, sabi ni Catherine. Tila nag-aalangan. It's just a suggestion pero paano kung pansamantala?
Doon muna siya sa probinsya. Sa isang pinsan ko sa Batangas. Malinis ang hangin doon. Tahimik ang paligid. Malayo sa lahat ng polusyon dito. Napakunot ang noo ni Ricardo. Ipadala si Leo sa probinsya? Malayo sa kanya? Catherine, I don't know. Just for a few weeks, honey. Pakiusap nito, hinawakan ng kanyang kamay. Para lang lumakas ang baga niya. Para makahinga siya ng maluwag. Ayaw mo ba noon para sa kanya? Ako na ang bahala sa lahat. Ako mismo ang maghahatid sa kanya para masigurado kong magiging komportable siya. Isang solusyon, isang simpleng solusyon sa problemang bumabagabag sa kanya. Isang paraan para maibsan ang guilt na nararamdaman niya. Naalala niya ang mukha ni Leo kagabi, namumutla at takot. Ayaw na niyang makita yun muli. Tumango siya ng dahan-dahan. Okay, sige. Kung yun ang sa tingin mo, ay makakabuti sa kanya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine. You won't regret this, Ricardo. This is for Leo, para sa pamilya natin. Kinagabihan, habang pababa siya para maghapunan, nakasalubong niya si Lourdes sa pasilyo. Ang matandang kasambahay ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Sir Ricardo, sabi nito, maari po ba tayong mag-usap? I'm busy, Lourdes, mamaya na lang. Sagot niya nagmamadali. Pero sir, tungkol po ito kay Leo. Sa pag-alis niya, napatigil si Ricardo. Anong problema? The decision has been made. It's for his own good. Sir, hindi po ako mapalagay. Baka po, Lourdes, putol niya, ang boses ay mas may diin na ngayon. I appreciate your concern, pero si Catherine na ang ina ni Leo ngayon. She knows what's best for him. Huwag mo nang problemahin ang mga bagay na napagdesisyonan na. Nakita niya ang pagkabigo sa mukha ni Lourdes bago ito yumuko at tumango. Opo, sir. Umalis si Ricardo. Iniisip na marahil ay masyado lang sentimental ang matanda. Matagal na itong naninilbihan sa kanila, kaya siguro ayaw lang nitong mawalay sa bata. Nang gabing iyon, natulog si Don Ricardo nang may kaunting kapayapaan sa puso. Sa wakas, pakiramdam niya ay may ginawa siyang tama para sa kanyang anak. Kinaumagahan, maaga siyang bumangon. Plano niyang siya mismo ang maghahatid kay Leo sa sasakyan at magpapaalam ng maayos. Pagbaba niya, ang buong bahay ay tahimik. Masyadong tahimik. Nakita niya si Catherine sa kusina. Kalmadong nagkakape. Good morning, honey. Bati nito, ngumingiti. Nasaan si Leo? Tanong niya. Nakahanda na ba siya? Uminom muna ng kape si Catherine bago sumagot. Tungkol dyan. Maagang-maaga pa lang, idiniretso ko na siya. Ayaw ko kasing maging masyadong emotional ang pag-alis niya. Alam mo na, kapag nakita ka niya, baka lalo lang siyang umiyak at hindi na tumuloy. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng mansyon. Ganoon ba? Sabi na lang ni Ricardo. Sana man lang ay nakapagpaalam ako. Don't worry, sabi ni Catherine. Tumayo at niyakap siya. Tatawag din siya mamaya. For now, we can have a quiet breakfast together. Just the two of us. Tumango si Ricardo, pero habang nakaupo siya sa hapagkainan, hindi niya maiwasang maramdaman ang nakakabinging katahimikan. Wala na ang mga maliliit na yabag. Wala na ang mga masasayang sigaw. Wala na si Leo. Ang mansyon ay tila isang malaking kahon na walang laman. Lumipas ang 3 araw na parang 3 taon. Ang mansyon ay naging isang malaking puntod, puno ng katahimikan at mga alaala. Bawat sulok ay may anino ni Leo, ngunit ang bata mismo ay wala. Ilang araw nang hindi mapakali si Lourdes. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo, umaasang yun na ang tawag mula sa probinsya. Ngunit wala. Ma'am, tumawag na po ba si Leo? Tanong niya kay Catherine. Isang umaga. Not yet, Lourdes. Sagot nito habang nagbabasa ng magazine. Mahina talaga ang signal doon. Don't worry, I'm sure he's having fun. Hindi kumbinsido si Lourdes.
Sinubukan niyang tawagan ang numero ng pinsan na ibinigay ni Catherine, ngunit walang sumasagot. Ang naririnig lang niya ay ang paulit-ulit na, "The number you have dialed is not yet in service." Napansin din niya ang isang bagay. Isang maliit na detalye na marahil ay hindi nakikita ng iba. Si Ma'am Catherine ay may isang bagong kumpol ng mga susi. Palagi itong nakasabit sa kanyang baywang. Nandoon ang susi ng kotse, ng pinto sa likod, ng kanyang kwarto. Ngunit may isang susi na kakaiba, luma, kinakalawang. Hindi niya pa ito nakikitang ginamit ni Catherine kailanman, pero palagi itong naroon, kasama ng iba. Isang hapon, habang nagwawali si Lourdes ng mga tuyong dahon sa likod bahay, sa bahaging bihira ng puntahan, dinala siya ng kanyang mga paa malapit sa isang lumang pinto. Ang pinto ng wine cellar. Matagal na itong hindi nabubuksan. Simula nang mamatay si Senyora Elena, ipinasara na ito ni Don Ricardo. Ang pinto ay gawa sa makapal na kahoy at may malaking kandado. May kung anong kumaluskos sa ilalim ng isang halaman, malapit sa pinto. Akala niya ay dagalang. Ngunit nang silipin niya, isang pamilyar na kulay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Pula at puti. Dahan-dahan niyang inalis ang mga dahon at doon natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw ng hangin. Isang sapatos, hindi basta-bastang sapatos. Iyon ang paboritong sapatos ni Leo. Ang may ilaw sa talampakan na tuwang-tuwa nitong ipinagmamalaki sa kanya tuwing isinusuot. Halos bago pa ito. Imposibleng itatapon na lang ng ganoon. Dinampot niya ito. Malamig. Medyo mamasa-masa dahil sa hamog. Bakit ito nandito? Sa lahat ng lugar. Bakit sa tabi ng nakakandadong pinto ng cellar? Sinubukan niyang alalahanin. Kailan huling isinuot ni Leo ito? Hindi noong araw na umalis ito. Ang suot nito noon ay ang bago niyang sandalyas. Ang sapatos na ito. Isinuot niya ito noong gabing inatake siya ng asthma. Ang dugo ni Lourdes ay tila naging yelo. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Kumakabog sa loob ng kanyang dibdib na parang isang kabayong gustong makawala. Lumapit siya sa pinto ng cellar. Hinawakan niya ang seradura. Malamig. Matigas. Sinubukan niyang pihitin. Pero ayon sa inaasahan, hindi ito gumalaw. Nakatitig lang siya sa pinto. Hawak ang sapatos ni Leo. Ang isip niya ay naglalakbay. Ang pagtatapon ng laruan. Ang pagkawala ng inhaler. Ang biglaang pag-alis. At ngayon, ito. Mga piraso ng isang palaisipan na bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig at matigas na kahoy ng pinto. Pinakinggan niya ang katahimikan. Halos pigilin niya ang sariling paghinga para lang may marinig. Wala. Tanging ang ugong ng hangin. Aalis na sana siya, iisiping baka guni-guni niya lang ang lahat. Ngunit nanatili siya, isa pang segundo. At doon, sa gitna ng katahimikan, isang tunog. Mahina. Halos isang bulong ng hangin, isang tuyong ubo. Pagkatapos ay isa pa. Mahina at halos hindi marinig. Pero para kay Lourdes, iyon ang pinakamalakas na sigaw na narinig niya sa buong buhay niya. Ang sapatos sa kanyang kamay ay parang isang nagbabagang bakal. Kailangan nitong makita ni Don Ricardo. Kailangan niyang malaman. Hinintay ni Lourdes ang tamang pagkakataon. Nang gabing iyon, nakita niyang nag-iisang nagbabasa ng dyaryo ang amo sa sala. Si Catherine naman ay nasa itaas, may kausap sa telepono. Ito na ang pagkakataon. Nanginginig ang mga tuhod, lumapit siya. Hawak ang sapatos na tila iyon ang pinakamahalagang ebidensya sa mundo. Sir Ricardo, simula niya, halos pabulong ang boses. Pasensya na po sa abala. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang dyaryo. Bakit, Lourdes? Sir, ito po, sabi niya. Inilalahad ang sapatos. Nakita ko po ito sa likod bahay,
Malapit po sa pinto ng cellar. Ito po yung paboritong sapatos ni Leo. Tinitigan ni Don Ricardo ang sapatos, baka sa mukha niya ang pagkalito. Oh, baka naiwan lang niya. Itago mo na lang. Pero sir, giit ni Lourdes, ang sabi po ni Ma'am Catherine, nasa probinsya na si Leo. Paanong maiiwan niya ito dito? Bago pa man makasagot si Don Ricardo, isang boses ang pumutol sa usapan. Ah, iyan. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa paanan ng hagdan si Catherine. Nakangiti ng malapad. Lumapit ito at kinuha ang sapatos mula sa kamay ni Lourdes. Hey, salamat at nakita mo Lourdes, sabi nito. Ang tono ay magaan na, para bang wala itong kwenta. Pinapalinis ko kasi, sa hardinero, ang mga lumang gamit sa bodega. Baka napasama yan. Itapon mo na yan. Lumana. At sa isang iglap, inihagis niya ang sapatos sa basurahan na malapit sa kanila. Natulala si Lourdes. See, honey? Sabi ni Catherine, bumaling kay Ricardo. Lourdes worries too much. Masyado na sigurong sentimental dahil sa katagalan niya dito sa bahay. Tumingin si Don Ricardo kay Lourdes. May bahid ng inis sa kanyang mga mata. Lourdes, tama na yan. Huwag mo na akong abalahin sa mga maliliit na bagay. Marami akong iniisip sa trabaho. Pero sir, that's enough, sabi ni Don Ricardo. Mas matigas na ngayon. Kinuha niyang muli ang dyaryo, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Walang nagawa si Lourdes, kundi ang tumalikod, ang puso ay durog sa pagkabigo. Habang naglalakad siya sa pasilyo pabalik sa kusina, isang kamay ang biglang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Napasinghap siya. Si Catherine, na wala na ang peking ngiti. Ang mga mata nito ngayon ay nanlilisik sa galit. Hinila siya nito sa isang madilim na sulok kung saan walang makakakita sa kanila. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Bulong ni Catherine, ang bawat salita ay puno ng lason. Wala po, ma'am. Huwag mo akong gawing tanga. Lalong humigpit ang hawak nito. Nakikialam ka at hindi ko gusto ang mga taong nakikialam sa buhay ko. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Matuto kang lumugar, Lourdes, pagbabanta nito. Baka sa susunod, hindi lang laruan o sapatos ang mawawala. Binitawan siya nito ng marahas, sapat para halos matumba siya. Pagkatapos ay naglakad ito palayo na para bang walang nangyari. Naiwan si Lourdes na nakasandal sa pader, nanginginig, at hinahabol ang hininga. Iyon ay isang malinaw na pagbabanta. Nang sumunod na araw, pilit na ipinagpatuloy ni Lourdes ang kanyang mga gawain, kahit na ang takot ay kumakain sa kanyang sistema. Alam niyang nasa panganib siya, at mas lalo, alam niyang nasa mas malaking panganib si Leo. Pumasok siya sa kwarto ni na Don Ricardo at Catherine para maglinis. Wala ang mag-asawa. Ito ang pagkakataon niya. Ngunit ano ang hahanapin niya? Sinimulan niyang ayusin ang kama, iligpit ang mga damit. Walang kakaiba. Nang kukunin na niya ang maliit na basurahan sa tabi ng vanity table ni Catherine, napansin niyang medyo mabigat ito. Itinali na niya ang plastic bag, handa nang ilabas. Ngunit may naramdaman siyang matigas sa loob. Hindi papel, hindi bulak. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na kutob, kinalas niya ang pagkakatali ng plastic. Hinalungkat niya ang laman. Mga ginamit na cotton pads, mga resibo ng credit card, mga basang tissue. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita niya ito. Isang bagay na pamilyar. Asul at puti. Nanginginig ang mga kamay na dinukot niya ito. Ang inhaler ni Leo. Ang mismong inhaler na nawala at natagpuan ni Catherine, ang bagay na kailangan ng isang batang may hika para mabuhay. Nakatapon sa basurahan ng babaeng nagpadala sa kanya sa probinsya para daw gumaling sa kanyang sakit. Napaupo si Lourdes sa sahig, hawak ang inhaler. Hindi na ito pagdududa, hindi na ito hinala. Ito ay katotohanan. Isang malamig, malagim,
at hindi maikakailang katotohanan. Ang plastic na inhaler sa palad ni Lourdes ay parang mas mabigat pa sa isang blok ng semento. Katibayan. Hawak niya ang katibayan. Ngunit kanino niya ito ipapakita? Kay Don Ricardo? Sasabihin lang ni Catherine na aksidenteng naitapon. Sa pulis? Isang kasambahay laban sa isang respetadong ginang ng isang bilyonaryo? Tatawanan lang siya. Nag-iisa siya sa labang ito. Kinailangan niyang itago ang inhaler sa parehong kahon kung saan niya itinago ang sirang laruang kotse. Ang mga munting alaala ni Leo ay nagiging mga ebidensya sa isang krimen na siya lang ang nakakaalam. Nang gabing iyon, habang naghuhugas siya ng mga plato sa kusina, ang isip niya ay lumilipad. Paano niya ililigtas si Leo? Paano niya bubuksan ang pinto ng cellar? Isang ilaw mula sa bintana ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang sasakyan ang pumarada sa madilim na bahagi ng driveway, malayo sa karaniwang parking. Hindi ito ang sasakyan ni Don Ricardo. Sinilip niya itong mabuti. Pamilyar ang kotse. Nang bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaki, nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Si Dr. Ramirez, ang doktor ng pamilya. Anong ginagawa niya dito sa ganitong oras ng gabi? At bakit siya pumaparada ng patago? Isang masamang kutob ang kumalat sa buong katawan ni Lourdes. Mabilis niyang pinatay ang ilaw sa kusina at sinundan ng tingin ng doktor. Pumasok ito sa pinto sa likod, na tila sanay na sanay na. Narinig niya ang mga yabag nito papunta sa library kung saan alam niyang naghihintay si Catherine. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na mapanganib at desperado. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang voice recorder app. Nanginginig ang mga kamay. Lumabas siya sa pinto ng kusina at dahan-dahang naglakad sa madilim na hardin. Ang bintana ng library ay bahagyang nakabukas para pumasok ang hangin. Perpekto. Sumiksik siya sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Walang ingay. Maingat. Puso lang niya ang naririnig niya. Kumakabog na parang tambol. Itinapat niya ang cellphone sa siwang ng bintana at pinindot niya ang record. Narinig niya ang boses ni Dr. Ramirez. Mahina at ninenerbiyos. Huminhina na siya, Catherine, ang gamot na pampatulog, kasama ng kanyang hika. Delikado na ito. Ang boses ni Catherine ay sumagot, malamig at walang anumang emosyon. Gawin mo lang ang trabaho mo, Doc. Siguraduhin mong hindi siya gagawa ng anumang ingay. Pero hanggang kailan? Tanong ng doktor. Ang usapan natin ay pansamantala lang. Isang mahinang tawa ang narinig ni Lourdes. Tawa ni Catherine. Isang tawa na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Hindi lang ito tungkol sa pera, Doc. Sabi ni Catherine. Hindi mo naiintindihan. Ang pamilyang De Vega. Sila ang sumira sa pamilya ko noon. Inagaw nila ang lahat sa amin. Ngayon, ako naman ang aagaw sa lahat ng mahalaga sa kanila. Ang kanilang yaman at ang kanilang nag-iisang tagapagmana. Nanlamig si Lourdes. Ito pala, paghihiganti. Ano ang susunod na plano? Nanginginig na tanong ng doktor. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Catherine. Ang boses ay malinaw at puno ng kasamaan. Malapit na ang anniversary party namin ni Ricardo. Isang malaking selebrasyon. Ang gabing iyon ang magpapakilala sa akin bilang ang tunay at nag-iisang Mrs. De Vega. Huminga ito ng malalim. Sa araw ng anibersaryo namin, doon magtatapos ang lahat para sa batang yon. Hindi na napigilan ni Lourdes ang isang maliit na hikbi. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig, ngunit huli na. Tumigil ang usapan sa loob. Dali-dali niyang pinatay ang recording. Kailangan na niyang umalis. Habang nanginginig na kinukuha niya ang cellphone mula sa likod ng paso, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag ng buwan. Napaangat siya ng tingin. Nakatayo sa kanyang harapan si Catherine. Ang muka ay nasa dilim, ngunit sapat na para makita ni Lourdes ang galit sa mga mata nito.
Ano ang ginagawa mo rito, Lourdes? Ang tanong ni Catherine ay parang isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Lourdes. Ang utak niya ay tila huminto sa pag-andar. Anong sasabihin niya? Anong idadahilan niya? Ang cellphone na may lamang nakamamatay na recording ay nasa kamay niya. Isang maling galaw lang, tapos na ang lahat. Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ni Leo, humihingi ng tulong. Kailangan niyang maging matatag. Ma'am, sabi ni Lourdes, sinisikap na gawing normal ang kanyang nanginginig na boses. Hinahanap ko lang po si Mingming, yung pusa. Kanina pa po kasi nawawala. Baka po napadpad dito sa hardin. Tinitigan siya ni Catherine. Ang mga mata nito ay parang x-ray. Sinusubukang basahin ang bawat kasinungalingan sa kanyang kaluluwa. Itinago ni Lourdes ang cellphone sa likod ng kanyang palda. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras ng paghihirap. Isang pusa? Tanong ni Catherine, hindi kumbinsido. Sa lahat ng lugar, dito mo talaga siya hahanapin. Sa tapat ng bintana ng library? Oo po, ma'am. Mahilig po kasi siyang magtago sa mga paso. Naglakad si Catherine palibot sa kanya. Parang isang leon na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Lourdes, sinabihan na kita. Huwag kang makikialam. Hindi po ako nakikialam, ma'am. Nagtatrabaho lang po ako. Tumigil si Catherine sa kanyang harapan. Ngumiti ito. Isang nangiting mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Good. Dahil kung malaman kong nagsisinungaling ka, alam mo na kung ano ang pwedeng mawala. Tumalikod ito at pumasok sa loob. Iniwan si Lourdes sa dilim. Nang makabalik si Lourdes sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Ang kanyang mga binti ay parang jelly. Napaupo siya sa sahig, humihingal na, parang katatapos lang tumakbo sa isang marathon. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Nandoon pa. Ang recording. Ang katotohanan. Ngunit saan niya ito itatago? Kung hahalughugin ni Catherine ang kanyang kwarto, madali itong makikita. Hindi ito ligtas. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa lumang kahon sa ilalim ng kama. Ang kahon na naglalaman ng sirang laruang kotse at ng inhaler. Kinuha niya ang kahon, binuksan. Tinitigan niya ang sirang kotse na gawa sa kahoy. May isang bahagi ito sa ilalim na medyo maluwag. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat niya itong binuksan ng kaunti pa, sapat lang, para maipasok ang maliit at manipis niyang cellphone. Pagkatapos ay isinara niya ito. Perpekto. Walang sino man ang mag-iisip na maghanap sa loob ng isang basag na laruan. Iyon na ang kanyang vault, isang munting kaban ng katotohanan. Kinabukasan, ang tensyon sa mansyon ay pwede nang hiwain ng kutsilyo. Palaging nakabantay si Catherine sa bawat galaw ni Lourdes. Ngumingiti ito sa kanya sa harap ni Don Ricardo, ngunit kapag sila na lang dalawa, ang mga tingin nito ay puno ng pagbabanta. Alam ni Lourdes na nauubusan na siya ng oras. Ang anniversary party ay sa loob na lang ng 2 araw. Kailangan niya ang susi ng cellar. Sinubukan niyang hanapin ang pagkakataon. Nang maligo si Catherine, sinubukan niyang silipin ang ibabaw ng vanity table. Wala doon. Nang mag-usap sila ni Don Ricardo sa sala, sinubukan niyang tingnan ang bulsa ng bestida nito. Wala rin. Palaging daladala ni Catherine ang kumpol ng mga susi. Tila ito ay isang extension ng kanyang katawan. Habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa sala, inihayag ni Catherine kay Don Ricardo ang mga huling detalye ng party. Honey, I want it to be perfect, sabi nito, nakakapit sa braso ng asawa. Isang party na hinding-hindi nila malilimutan. Isang pagpapakilala sa akin, hindi bilang pangalawang asawa, kundi bilang ang nag-iisang De Vega matriarch. Napatingin si Don Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. You deserve it, my love.
You deserve everything. Nasusuka si Lourdes sa kanyang narinig. Gabi na. Halos hating gabi na. Hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Catherine ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Sa araw ng anibersaryo namin, doon magtatapos ang lahat para sa batang iyon. Nakatayo siya sa bintana ng kanyang silid, nakatingin sa kadiliman sa labas. Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa. Biglang umilaw ang screen ng kanyang bagong mumurahing cellphone. Ang ipinalit niya sa itinago niyang ebidensya. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Alam ko ang ginagawa mo. Mag-iingat ka. Ang text message ay parang isang kandila sa gitna ng kadiliman. Hindi alam ni Lourdes kung ito ba ay isang patibong o isang tulong. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang sumugal. Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng halaman, nilapitan niya ang bagong hardinero, isang tahimik na lalaki na nasa mga 50 taong gulang na nagngangalang Mang Tonyo. Siya lang ang bagong mukha sa mansyon. Kung may nagpapadala ng mensahe, malamang ay siya iyon. Mang Tonyo, sabi niya sa mahinang boses. Salamat sa mensahe. Hindi nagulat ang lalaki. Itinigil nito ang pagdidilig at tumingin sa kanya. Mayroong pag-aalala at respeto sa mga mata nito. Matagal na po akong naninilbihan sa mga De Vega, Ma'am Lourdes, sabi nito. Nakita ko kung paano lumaki si Leo sa ilalim ng pag-aaruga ni Senyora Elena. At nakikita ko po ang nangyayari ngayon. Hindi po ako bulag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Lourdes na hindi siya nag-iisa. Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Lourdes. Kailangan kong makuha ang susi ng cellar. Nag-isip si Mang Tonyo. Si Ma'am Catherine, napansin ko pong napakahalaga sa kanya ng mga orchids sa greenhouse. Iyon daw po ang gagawing centerpiece para sa party. Ayaw na ayaw niyang may mangyayaring masama sa mga yon. Isang plano ang nabuo sa kanilang mga isip. Kinahapunan, habang si Catherine ay nagpapahinga sa kanyang silid, sumigaw si Mang Tonyo mula sa labas. Ma'am Catherine! Ma'am Catherine! Tulong po! Narinig ni Lourdes ang mabilis na pagbaba ni Catherine sa hagdan. Anong problema? Ang mga orchid niyo po. Parang may mga uod na kumakain sa mga dahon. Ano? Ang boses ni Catherine ay puno ng panik. Mabilis itong lumabas patungo sa greenhouse, hindi na nag-abalang isara ang pinto ng kanyang silid. Ang kumpol ng mga susi ay naiwan nito sa ibabaw ng kanyang vanity table. Ito na. Nanginginig ang mga kamay. Pumasok si Lourdes sa silid ng amo. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kumpol ng mga susi. Mabilis na hinanap ng kanyang mga mata ang luma at kinakalawang na susi. Nandoon. Maingat niya itong tinanggal sa argolya. Itinago niya ito sa kanyang bulsa at mabilis na ibinalik ang kumpol ng susi sa eksaktong lugar kung saan ito iniwan ni Catherine. Lumabas siya ng silid, dumaan sa kusina at kumuha ng isang basong tubig at ilang pirasong biskwit. Pagkatapos ay naglakad siya palabas sa likod bahay patungo sa pinto ng cellar. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Isinuksok niya ang susi sa kandado. Sa simula ay matigas ito. Ngunit sa kaunting puwersa, umikot ito. Click! Ang tunog na yon ay ang pinakamagandang musika na narinig niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang amoy ng alikabok at lumot ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob. Leo! Bulong niya. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa isang sulok. Ate Lourdes? Ang boses ay halos isang hangin na lang. Sinundan ni Lourdes ang tunog. At doon, sa likod ng mga lumang kahon ng alak, nakita niya siya. Nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Namumutla ang bata, payat, at ang mga mata ay malungkot. Leo, anak, naiiyak na sabi ni Lourdes. Lumuhod siya at niyakap ang bata.
Naramdaman niya kung gaano kapayat ang katawan nito. Ipinainom niya rito ang tubig at ipinakain ng biskwit. Kinuha niya ang inhaler mula sa kanyang bulsa at ginamit ito sa bata. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Leo. "Aalis na po ba tayo dito, Ate Lourdes?" tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang kirot ang naramdaman ni Lourdes sa kanyang puso. "Hindi pa ngayon, anak, pero malapit na, malapit na malapit na." May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang pares ng walkie-talkie na laruan. Binili niya ito sa palengke kahapon. "Ito," sabi niya. Ibinibigay ang isa kay Leo. "Huwagan mo itong bibitawan, ha? Itago mo lang." Tiningnan siya ni Leo, naguguluhan. "Bukas ng gabi," sabi ni Lourdes, hinahaplos ang buhok ng bata. "Sa oras ng party, may maririnig kang musika. Kapag narinig mo ang paborito mong kanta, yung laging kinakanta ng mama mo, pindutin mo ang pindutan na ito ng paulit-ulit. Naiintindihan mo ba?" Tumango si Leo. Mahigpit ang hawak sa laruan. "Panggako, babalikan kita," sabi ni Lourdes, pinipigilan ang sariling mga luha. "Magpakatatag ka lang, anak." Hinalikan niya ito sa noo. Pagkatapos, sa pinakamasakit na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya, tumayo siya. Naglakad siya palabas ng cellar. Isinara niya ang mabigat na pinto. At muli niyang ikinandado ito, iniwan si Leo sa dilim, armado lamang ng isang pangako at isang laruang walkie-talkie. Handa na siya para sa laban. Ang mga ilaw ng chandelier ay kumikinang na parang mga bituin sa loob ng mansyon. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Ang marahang tunog ng isang string quartet ay nagsisilbing background music sa masayang tawanan at pag-uusap ng mga bisita. Nakatayo si Don Ricardo sa tabi ng kanyang asawa, si Catherine, at pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Si Catherine ay napakaganda sa kanyang suot na emerald green gown. Bawat ngiti niya, bawat tawa, ay tila nagbibigay liwanag sa buong silid. Hawak niya ang braso ni Ricardo na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan. "Happy anniversary, my love," bulong ni Ricardo sa kanya. Hinalikan ito sa sentido. "Happy anniversary, honey," sagot ni Catherine. Ang mga mata ay kumikinang. "Tonight is perfect." Oo, perpekto nga. Isang perpektong gabi para kalimutan ang lungkot ng nakaraan at harapin ang isang masayang hinaharap. Ilang sandali pa, kinuha ni Catherine ang mikropono. "Good evening, everyone. Thank you for celebrating this special night with us." Nagsipalakpakan ang mga tao. "And now, I'd like to give the floor to my wonderful husband, Don Ricardo de Vega." Kinuha ni Ricardo ang mikropono. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo. At sa huli, tumingin siya kay Catherine. "Thank you all for coming." Simula niya. Isang taon na ang nakalipas mula nang dumating sa buhay ko ang babaeng ito. Itinaas niya ang kanyang kopita patungo kay Catherine. Isang anghel na nagbalik ng liwanag sa isang mundong binalot ng dilim. Siya ang nagturo sa akin kung paano ngumiti muli, kung paano mangarap muli. Napansin niyang may ilang bisita na nagbubulungan. Marahil ay iniisip pa rin nila si Elena, ngunit hindi niya iyon inintindi. "Sa aking asawa, Catherine." Salamat. Salamat sa pagiging isang ilaw, isang inspirasyon, at isang kahanga-hangang ina sa aking anak, kay Leo. Sa pagbanggit niya sa pangalan ni Leo, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Kumusta na kaya ang bata? Habang nagpapatuloy siya sa kanyang talumpati, isang kilusan sa gilid ng silid ang nakakuha ng kanyang atensyon. Si Lourdes. Ang matandang kasambahay ay nakatayo doon. Ang muka ay seryoso at determinado. Naglalakad ito papalapit sa entablado. Anong ginagawa niya? Sinubukan siyang harangin ng isang waiter, ngunit nagpatuloy lang ito. Si Catherine,
na nakatayo sa tabi ni Ricardo, ay nanlaki ang mga mata sa gulat at inis. Lourdes, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa kusina. Pabulong ngunit madiin na utos ni Catherine. Ngunit hindi nakinig si Lourdes. Umakyat ito sa entablado. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, nagtataka sa biglaang eksena. Sir Ricardo, Ma'am Catherine, sabi ni Lourdes, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Happy anniversary po. Bilang regalo, mayroon po akong isang espesyal na handog para sa inyo. Isang bagay na nais ko pong marinig ng lahat. Naguguluhan si Ricardo. Lourdes, this is not the right time. Ito na po ang tamang panahon, sir, sabi ni Lourdes. Kinuha nito mula sa kanyang bulsa ang isang lumang cellphone at isang maliit na cable. Bago pa man may makapigil sa kanya, isinaksak niya ito sa sound system na ginagamit ng banda. Security! Get her out of here! Sigaw ni Catherine. Ang mukha ay namumutla. Ngunit huli na ang lahat. Pinindot ni Lourdes ang play. Sa simula, tanging isang mahinang ugong ang narinig. Ngunit pagkatapos, isang boses. Isang boses na kilalang kilala ng lahat. Ang boses ni Catherine. Malamig, walang emosyon, puno ng kasamaan. Sa araw ng anibersaryo namin, doon magtatapos ang lahat para sa batang iyon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang string quartet ay tumigil sa pagtugtog. Ang mga tawanan ay namatay. Lahat ng mga mata ay napako kay Catherine, na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwang yari sa yelo. At kay Don Ricardo, na nakatitig sa kawalan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hawak ni Lourdes ang cellphone na para bang iyon, ang kanyang sandata at kalasag. Ang katahimikan sa paligid ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng mga bisita mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla at ngayon ay sa hindi maitagong pagkagimbal. Nagpatuloy ang recording. Ang boses ni Dr. Ramirez. Huminhina na siya, Catherine. Ang gamot na pampatulog kasama ng kanyang hika. Delikado na ito. Ang sagot ni Catherine. Gawin mo lang ang trabaho mo, Doc. Siguraduhin mong hindi siya gagawa ng anumang ingay. Isang babae sa mga bisita ang napahawak sa kanyang bibig. May nagsimulang magbulungan. Ang pangalang Leo ay maririnig sa bawat sulok. At ang panghuling revelasyon, ang boses ni Catherine na puno ng paghihiganti. Ang pamilyang De Vega. Sila ang sumira sa pamilya ko noon. Ngayon, ako naman ang aagaw sa lahat ng mahalaga sa kanila, ang kanilang yaman at ang kanilang nag-iisang tagapagmana. Tapos na ang recording, ngunit ang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at nakakalason. Hindi totoo yan, sigaw ni Catherine. Sa wakas ay nakabawi mula sa pagkabigla. Kasangkapan yan. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadong katulong na gustong sirain ako. Sinugod niya si Lourdes, susubukang agawin ang cellphone, ngunit 2 security guard na ang humarang sa kanya. Ricardo, please, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa niya sa asawa, ngunit si Don Ricardo ay hindi na sa kanya nakatingin. Nakatitig ito kay Lourdes. Ang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi masabi. Dahan-dahan, ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang dahan-dahang pagkaunawa. Isang masakit, nakakawasak na pagkaunawa. Naalala niya ang lahat. Ang nawawalang inhaler, ang sapatos, ang pag-aalala ni Lourdes, ang biglaang pag-alis ni Leo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isang iglap. Alam ni Lourdes na kailangan niya ng isang huling, hindi maikakailang patunay. Sumenya siya sa banda. Naunawaan ng leader ng string quartet ang kanyang sinabi. Biglang tumugtog ang isang pamilyar na himig mula sa mga violin. Isang lullaby. Sa ugoy ng duyan. Ang paboritong kanta ni Leo. Ang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Habang ang malungkot na himig ay lumulutang sa ere,
May isa pang tunog na narinig mula sa mga speaker ng sound system. Mahina sa simula. Kirk! Kirk! Isang static na tunog. Pagkatapos ay isang mahinang pito. Pip! 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 Paulit-ulit. Mahina, ngunit malinaw. Ang tunog mula sa laruang walkie-talkie. Ang signal mula sa batang nakakulong sa ilalim ng lupa. Ang sigaw ng tulong na walang boses. Doon na gumuho ang lahat para kay Don Ricardo. Leo, bulong niya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ay puno ng panik. Hinahanap kung saan nanggagaling ang tunog. Tumingin siya kay Lourdes na ngayon ay nakaturo. Hindi sa malayo, kundi sa sahig, sa direksyon ng likod bahay, sa direksyon ng cellar. Leo! Ang sigaw ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sigaw ng isang ama na sa wakas ay nagising sa katotohanan. Hindi na niya pinansin si Catherine. Hindi na niya pinansin ang mga bisita. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang wala nang bukas. Tinakbo niya ang pasilyo, nilagpasan ang kusina, at lumabas sa pinto sa likod. Sumunod ang ilang mga security guard at mga bisita, kasama si Lourdes. Huminto siya sa harap ng pinto ng cellar. Ang susi! Nasaan ang susi? Sigaw niya. Inabot ni Lourdes ang kinakalawang na susi. Kinuha ito ni Don Ricardo at sa nanginginig na mga kamay, binuksan ang kandado. Itinulak niya ang pinto. Isang bata ang nakaupo sa madilim na sulok. Yakap ang isang walkie-talkie. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may pag-asa. Papa? Bumuho ang luha mula sa mga mata ni Don Ricardo. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang anak. Leo, anak, patawarin mo si Papa. Patawarin mo ako. Niyakap niya ang payat na katawan ng kanyang anak na para bang hindi na niya ito bibitawan kailanman. Habang nagaganap ang madamdaming tagpong yon, dumating ang mga pulis. Isang bisita pala, ang mabilis na tumawag. Habang isinasakay si Leo sa ambulansya para matingnan, nilapitan ng mga pulis si Catherine at si Dr. Ramirez na ngayon ay nakaupo na lang sa isang tabi. Talunan. Hindi. Pabulong na sabi ni Catherine habang pinupusasan ang kanyang mga kamay. Hindi pa tayo tapos. Dumaan siya sa harap ni Lourdes. Ang mga mata niya ay puno ng sukdulang galit. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya habang hinihila siya palayo. Ngunit hindi na natinag si Lourdes. Tinitigan niya ang pag-alis ng kotseng naglalaman ng babaeng halos sumira sa isang pamilya. Pagkatapos ay tumingin siya sa ambulansya kung saan ligtas na ngayon ang batang itinuring na niyang sariling anak. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena ng pulis at ambulansya ay napalitan na ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan, kundi isang katahimikan ng unti-unting paghilom. Nakaupo si Don Ricardo sa tabi ng kama ng kanyang anak. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa pahina ng librong hawak niya. At siyang banda bababa ng bandi. At ang munting prinsipe ay ligtas nang nakabalik sa kanyang kaharian. Basa niya sa malumanay na boses. Tumingala sa kanya si Leo. Ang mga mata ay muling nagkakaroon ng dati nitong sigla. Talaga po, Papa? Hindi na po babalik yung masamang reyna? Isang kirot ang dumaan sa puso ni Ricardo. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Hindi na, anak. Hindi na siya babalik kailanman. Pangako ni Papa. Simula ng gabing iyon, hindi na niya iniwan si Leo. Siya na mismo ang nag-aasikaso sa pagkain nito, sa pagpapainom ng gamot, sa pagbabasa ng kwento bago matulog. Bawat sandali na kasama niya ang bata ay isang paraan para punan ang mga pagkukulang niya. Isang paraan para humingi ng tawad sa hindi niya nakita. Nang makatulog si Leo, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Pumunta siya sa kanyang study, ang parehong lugar kung saan binalot siya ng kasinungalingan at tinawagan niya si Lourdes. Lourdes, pwede ba kitang makausap sandali? Ilang sandali pa, pumasok ang matandang kasambahay. Yumuko ito gaya ng dati.
ngunit meron ng kakaibang dignidad sa kanyang tindig. "Umupo ka, Lourdes," sabi ni Ricardo. Itinuturo ang silya sa tapat ng kanyang mesa. Umupo si Lourdes naghihintay. Hindi alam ni Ricardo kung saan magsisimula. Huminga siya ng malalim. "Lourdes, gusto kong humingi ng tawad." Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Ngunit kailangan niyang sabihin, "Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil hindi ako nakinig. Inilagay ko sa panganib ang buhay ng sarili kong anak dahil sa aking kahangalan." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng babaeng kaharap niya. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. "Salamat sa pagligtas mo sa kanya. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ng pamilya ko." Hindi nagsalita si Lourdes. Tumingin lang ito sa kanya. At sa mga mata nito ay wala siyang nakitang panunumbat. Tanging pag-unawa. Dahil dito, pagpapatuloy ni Ricardo, "Ayoko nang maging kasambahay ka lang. Simula ngayon, ikaw na ang magiging tagapamahala ng buong mansyon na ito. At higit sa lahat, gusto kong ikaw ang maging legal guardian ni Leo. Kung papayag ka, ikaw ang magdedesisyon sa lahat ng bagay na para sa kanyang ikabubuti." Ngumiti si Lourdes sa unang pagkakataon, isang maliit, mapagkumbabang ngiti. "Sir, hindi ko po kailangan ng titulo o posisyon." Sagot nito, "Ang gusto ko lang po ay ang maalagaan si Leo. Ang makita siyang ligtas at masaya, iyon lang po ay sapat na." Tumayo si Don Ricardo. May kinuha siya mula sa isang nakatagong kabinet. Ang sirang laruang kotse na gawa sa kahoy, ang pinagmulan ng lahat. "Nakita ko ito sa silid mo," sabi niya kay Lourdes. "Salamat sa pagtatago mo nito." Inilapag niya ito sa mesa. Gasgas. Basag ang isang gulong. Ngunit para sa kanya, ito na ang pinakamahalagang bagay sa buong bahay. Nang hapong iyon, sa hardin, magkatabing nakaupo sa damuhan si Don Ricardo at si Leo. Sa kanilang harapan ay ang laruang kotse at ilang maliliit na gamit pang kumpuni. Tinuruan ni Ricardo ang anak kung paano dahan-dahang lihain ang magaspang na bahagi, kung paano lagyan ng pandikit ang basag na gulong. Magkasama nilang binuhay muli ang isang bagay na itinapon na. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Lourdes, may dalang isang pitsel ng malamig na juice. Sa kanyang muka ay mayroong isang ngamong ngiti ng kapayapaan. Nang matapos sila, masayang-masaya si Leo habang itinutulak ang kanyang kinumpuning laruan sa damuhan. Ang tunog ng mga gulong nito ay parang musika sa tenga ni Ricardo. Tumingin siya kay Lourdes na ngayon ay nakatayo na sa kanyang tabi. "Hindi ko alam kung paano magsisimula muli, Lourdes." Pag-amin niya, ang boses ay halos isang bulong. Ngumiti si Lourdes. Ang tingin ay nakatuon sa masayang bata. "Magsimula po tayo sa pagmamahal na totoo," sabi nito. Yun lang po ang mahalaga. Sabay nilang pinanood si Leo. Sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagong pamilya ang nagsisimulang mabuo. Hindi mula sa dugo o apelyido, kundi mula sa mga pira-pirasong pusong pinag-isa ng katapatan at pagmamahal.